Ang lamig ng panahon ngayon guys, umuulan dito sa amin, super lakas. So, pasensyaan nyo na kung medyo may exhaust noise kasi ang lakas talaga ng ulan dito sa amin. Buti na lang may mic ako na nare-reduce yung noise ng ulan kapag bumabagsak dito sa bubong namin. Yung anyway, ito na nga, magandang umaga, kung umaga nyo man ito napapanood, magandang tanghali kung tanghali, at magandang gabi kung gabi. So, bago natin simulan itong ating masinsinang chika boom boom, again and again and again, gusto kong magpasalamat sa ating mga viewers na always nandito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo at special mention dito kay Sir Raimundo. I love you. Wow! I love you, sir. Anyway, ito na nga. Napakasinungaling ho ni Kadigungan. Diba sabi niya noon, ayaw niya na tumakbo si Inday. Paubaya na lang yun kay Martin Romualdez. Tingnan natin daw kung anong mangyayari sa Pilipinas. Yan yung binitawan ni Kadigungan nung isang araw. Tapos nung mga nakaraang linggo, 'di ba sinabi niya din na ayaw niyang tumakbo si Inday. Kung gusto mo Romualdez, tumakbo ka, pero hindi ka makakakuha ng boto doon sa Mindanao at mazizero ka sa aking lupang sinilangan. Sa Leyte, hindi ka din daw mananalo diyan. Yan ho yung banta ni Kadigungan, ni dating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon, nagtaka ako. Kasi talaga nga naman si Digong, balimbing talaga minsan eh. Anyway, itong sabi niya, the presidency is a gift from God. Talaga ba? Sinong Diyos ang tinutukoy mo na nang dahil sa eleksyon nga, nagkakabuklod-buklod tayo, na imbis ng dahil sa eleksyon, magkaka-unite tayo, ang nangyari, nagkakabuklod-buklod tayo dahil hindi naman pare-parehas ang hangarin ng bawat kandidato. Ang iba, ang galing mag-sales talk, no? Tapos, pag nanalo na sa pwesto, puro confidential funds, maangas. So, sabi niya dito, the presidency is a gift from God. Former President Rodrigo Duterte says, if Makabayan Bloc will try to impeach his daughter, Vice President Sara Duterte, it would be doing her a favor. Anong favor niya? Duterte said that if Sara runs, di ba, ayaw mo namang tumakbo si VP Inday. Pero kung tumakbo siya, sabi mo, even without a party, she will become president. Because of smart magic. Tama ba? Adding the presidency is a gift from God. Kasi guys, alam nyo kung bakit nila pinapatakbo si Sara? Kasi huling alas na nila yan. Huling ginto na yan nila si Sara para maibalik yung power nila. Yung power nilang mambudol ulit, manggago ng hustisya ng bansang Pilipinas. Sabi dito, kasi si Franz Castro guys, 'di ba si Franz Castro naman talaga may kasalanan dito. Si Franz Castro na nagsabi na meron daw kongresista sa Congress, grupo ng kongresista na gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Tapos, unang statement ni Digong, ang pinaratangan niya si Martin Romualdez at si Pangulong PBBM. Well, anyway, we will find out naman na hindi naman pala si Romualdez ang naglalakad ng impeachment ni Sara, kundi itong mga grupo ni Franz Castro naggalit na galit dito kay VP Inday because sa confidential funds at sa kanilang pamamalakad ng mga Duterte in the past 6 years ago. So ngayon, sabi niya, go ahead, ipa-impeach niyo si Vice President. You'll do her a favor. Alam mo kung bakit? Kung ano, gawin niyo yan. Kung gawin nyo yan, pagtakbo, kung tumakbo si Inday, maski walang partido, magpresidente na yan. The presidency is a gift from God. Yan ho yung binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kahit walang partido si Inday, mananalo't mananalo yan. Ang lakas naman ng amats ni Kadigungan. Oy, gising! Iba yung panahon ngayon sa panahon noon. Kasi yung panahon mo, talagang kontrolado mo lahat-lahat. 'Di ba?
talagang mananalo yung anak mo kung panahon mo. Pero ngayon, na panahon ni Pangulong PBBM, na our justice system is working right naman, hindi mananalo yung anak mo, lalo na pro-China. Biruin mo yung nasimulan ni Pangulong PBBM, gusto niyang sirain. At saka guys, imagine pag maging presidente si Sara Duterte, guys. Sinasabi ko sa inyo, lulubog ang bansang Pilipinas. Yung nasimula ni Pangulong PBBM, hindi niya na yan tatapusin. Yung sa West Philippine Sea na pinaglalaban, ibibigay niya na lang yan yung lupang, yung karagatan natin sa mga Chinese. Kasi mga pro-China yan. Yung justice system natin, ilalagay na naman nila ulit yan sa kanilang mga kamay. Yan ho yung kinakatakot ko if maging presidente itong si VP Inday at bubusugin na naman ulit ni Kaindayan ng confidential funds itong kanyang mga alipores. 'Di ba? Pangit yun. In the name of the smart magic, gagawin mo yan, digong? Ha? Naku, wag mo kaming pinagluloko ha. Kami, kami mga tao na nanonood sa political preference nyo nung panahon nyo, may time na gusto namin kayo. Pero most of the time, nung nalaman namin yung totoo, hindi na. Ayaw na namin maulit yung dating ginagawa nyo. Talagang pati inosente, nadadamay. Diba? Tinatanggalan nyo ng press freedom itong mga reporters, COA auditors. Pinapakulong nyo yung mga kaaway nyo. Ayaw na namin maulit yun. So anyway, kung tatakbo si Inday, then good luck. Kasi wala naman kami magagawa if tumakbo yan. Pero hindi mo masusure kung mananalo yan si Inday. Pero kasi guys, ako hindi ko masusure kung manalo si Inday. Pero dito kay Kadigungan, talaga nga namang panalong-panalo na. So it only means talagang meron pa yung mga alipores dyan sa smart magic na yan. Or may mga kagrupo pa yan. Diba? Well, kaya din naman itong ponduhan ng mga Chinese government. Itong si Vice President Sara Duterte, if tumakbo ito bilang presidente ng bansang Pilipinas at napakahilaw pa ni VP Inday, sa totoo lang. Napakahilaw niya pa para tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Hilaw na hilaw, hindi niya nga kayang ipagtanggol yung sarili niya sa usaping confidential funds. Tapos papatakbuhin yung presidente, nahihibang ba kayo? Ha? Gusto niyo manalo yung babaeng hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili kung saan niya gagamitin ang pondong hinihingi niya? Nahihibang na ba kayo? Ha, digong? Isa hong kahibangan kapag manalo si VP Inday, sa totoo lang. At saka dapat panindigan niyo yung sinasabi niyo na ikaw ayaw mong tumakbo yung anak mo. Tapos pag tumakbo, ipupush mo? Abay, walang isang salita. Well, kung sa bagay, yung pangako niya na 6 months mauubos na yung droga, natapos na lang ang kanyang taon, 'di ba? Tang-inang pangako 'yan. Natapos na lang ang kanyang termino, naupo pa si Pangulong PBBM hanggang ngayon may droga pa din. Huwag kayong maniniwala sa mga ano na 'yan. Kasi minsan, itong mga politiko, ang galing nila mang-sales talk 'pag kailangan ng tao. Tapos ngayon na hindi na kailangan ng tao, papetex-petex na lang, kuha ng pondo ng bayan, and after that, gumagawa na naman sila ng mga kabulastugan. Biruin niyo ang layo pa ng eleksyon. Ang layo-layo pa ng eleksyon tapos eleksyon na agad yung pinag-uusapan niyo, presidency na agad. See, ganyan ho yung mga Dutertenians. Masyado silang nagpapaaga sa pamumulitika. Yan yung pinakapangit, guys. Samantalang si Martin Romualdez, ano yung sabi? I believe na madami pa tayong dapat asikasuhin dito, madaming mga taong nagugutom, and I believe na mas uunahin ko muna yung trabaho ko kaysa sa future election na yan. Kasi binoto ka naman talaga ng sambayan ng Pilipino. Nandyan ka para paglingkuran ng mamamayang Pilipino. You are a public servant and you are meant to serve the public. So, bakit election agad yung iniisip mo? Loka. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.